Hey, what's up guys? Trader Supremo here. Okay, so quick market update tayo mga tol. No? So start muna tayo kay Bitcoin. So ano yung nakikita natin kay Bitcoin? No? So medyo meron tayong nakitang dump, no? At meron tayong nakitang breaking ng lows, no? So ngayon ang ine-expect ko ngayon mag-play catch up yung alts, no? Kailangan mag-play catch up ng alts kasi hinitak ni Bitcoin yung altcoins to the point na halos masira yung mga structure ng alts, no? Makikita nyo sa mga susunod na sa mga susunod na na chart, no? Hinitak ni Bitcoin yung mga altcoins, bro, no? Na to the point halos masira yung structure niya for bullish or for expansion, no? Pakita ko lang sa inyo, bro, no? So, kung mapapansin mo dito, na-expect naman natin tong dumping, no? Pero, pakita ko sa inyo. So, eto, bro, sa Bitcoin, hindi ako nag-expect ng dump. Ang in-expect ko lang is CME gap na retracement. Yun lang. So, mali ako sa idea na yun. Pero, in-expect ko yung dump na yan, December 2, sa altcoins, hindi sa Bitcoin, ha? Kasi yung Bitcoin is bullish yung structure niya. Ngayon, sa altcoins, bro. Pakita ko sa inyo, bro. December 2, nag-post ako about monthly open. Ngayon, nag-expect ako ng retracement sa either 25% or 50%. Okay? Ng total 3, which is yun na yung nangyayari ngayon. Nag-dump na. So, December 2, no? Which is first week ng December. While pumping yung market. So, nagsabi na tayo ng ganun. Ngayon, bro, tingnan mo to. Okay? Hindi ako nag-expect kay Bitcoin ng dumping because of weekly structure. No? Kasi, ito po yung monthly levels natin. Okay? Meron tayong monthly open around here. Ito. Dito nag-open yung market eh. So, monthly open mo ito. Nagkaroon na tayo ng retracement sa 25%. Ngayon, nung nag-retrace, nag-reclaim, ibig sabihin, bullish na tayo ulit. Ngayon, second week, kung ito po ay bearish, dapat nag-dump siya and break this low. Which is ganun yung ginawa ng ibang alts, di ba? Yun yung tamang structure. Ngayon, bro, ang ginawa niya is successful breakout. Pag sinabi natin successful breakout, hindi ka na mag-expect ng retracement. Kasi nga, may successful breakout na. Ngayon, meron ka ng successful breakout, nag-expect ka ng retracement at least 50% from here, then entry. What happened? Nagkaroon tayo ng dumping. This is unexpected. Kasi hindi tama. No? Kasi sabi ko nga sa inyo, tatlo lang ang ginagawa ng market. Meron tayong failed, meron tayong successful, at meron tayong insight. Sa successful tong si Bitcoin. Kaya nga, bullish tayo kay Bitcoin eh. Kasi nga, sa price action niya, brother, is successful breakout. Hindi failed breakout. No? Ngayon, ganito yung ginawa. Ngayon, na-caught off guard ngayon yung altcoins. Yung altcoins, nag-dump ng todo, halos masira yung structure niya for expansion. Kapag ka ganun, bro, mahihina yung altcoin, syempre. Nawala yung structure niya ng bullish eh. Mawawala ngayon yung interest ng market, pasukan ngayon yung altcoins. 'Di ba? Okay, so pakita ko sa inyo, December 2, expected na natin yan, pero hindi kay Bitcoin. Ngayon, si Bitcoin, since bullish, nag-expect tayo, yung mga nag-retrace na, aangat na eh. Kasi bullish si Bitcoin eh. No? Pakita ko sa inyo, bro, no? Total 3. So, ano i-expect natin sa total 3? Ito yung monthly. Di ba? Ito, bro, yung in-expect natin retracement, tsaka ito. Look, nakuha na siya. So, tama tayo, bro. Ang problema nga lang, hindi ko in-expect si Bitcoin, ganun yung gagawin. Ngayon, ang ginawa ni Bitcoin, hinitak niya yung mga alts, sinira niya yung structure ng alts eh. No? Pero, this is still healthy. Pero hindi sa individual chart ng altcoins. Pakita ko sa inyo, bro, no? Kasi, baka isipin nyo kasi, okay, kasi sigurado ako, bro, no? Kapag beginner ka, feeling mo, kapag ka ganitong hindi natin na-predict yung mali na eh. Which is, dapat kailangan controlled mo eh. Dapat controlled mo yung positions mo. Ngayon, makokontrol mo lang yung positions mo.
kung alam mo yung ginagalaw ng market. Alam mo kung saan siya pupunta. Kasi alam mo invalidation mo, alam mo rin kung saan yung liquidation mo. 'Di ba? So, BNB, 'di ba? Ano sabi natin kay BNB? Meron tayong inside range. What happened, no? Nagkaroon tayo ngayon ng bearish continuation, no? Okay? Medyo expect ko dito lang eh. 667 lang eh. 667 lang, yun yung worst eh. So, ang ginawa ni Bitcoin, hinitak niya bro si BNB papunta dito. Which is na-create ng new low. Okay? So, pwedeng humabot to ng 3 to 4 weeks of dumping ng retracement. Mag-settle yung price bago ulit umangat. 'Di ba? Yun yung sinasabi ko, kailangan yung mga green na to is magkaroon ng continuation para hindi masira yung structure nila. Ngayon, nasira yung structure, bro. So, wala tayong magagawa. Ganun talaga eh. No? Pero supposedly, dapat dito palang nag-bounce na siya eh. Or dito. At least dito. Sa gitna eh. Diba? Well, ganun talaga. Hinita kasi bro ni Bitcoin eh. Diba? Sabi ko nga sa inyo, again, uulitin ko yung analysis. Supposedly, si Bitcoin dapat nag-pump na. No? Dapat nag-pump. Nag-pump siya. Yes. Nag-create siya ng new high. Ang problema niya, inangat, binagsak siya bro. Which is hindi dapat nangyayari sa third week of the month. Hindi yon nangyayari sa third week of the month. So, this is very rare. This is very rare, bro. No? This is very rare. No? So, ganun talaga, bro. No? Wala naman tayong entry kay Bitcoin. Pero nga sabi ko sa inyo, kapag bullish ka, you're not expecting na kapag bullish si Bitcoin, biglang mag-dump ng ganyan. Bakit? Hihitakin niya yung alts eh. Kasi mako-cut off guard yung alts eh. Bakit? Kapag ka kasi pumping si Bitcoin, ang dominance ng Bitcoin is mataas. Kasi nga pumping eh, liquidity nasa kanya eh, 'di ba? So ngayon, kapag yan unexpected dump, unexpected din kalaki yung dump ng altcoins. Ganun po gumamit ng dominance, no? Hindi po yung hindi pag umangat na yung dominance maglulong ako. Hindi ganun. Ano? Simple lang ang paggamit ng dominance. Kapag nakita mo nagpa-pump si Bitcoin, ibig sabihin ang liquidity nun naka-Bitcoin ng market. Ngayon, kapag ka nag-unexpected dump si Bitcoin, unexpected din kalaki ang dump ng altcoins, no? No, gets mo? Okay, so medyo doon tayo napaaray, no? Kasi nag-create na ng new high eh. Okay? Nag-create ng new high sa weekly. So expect ka nag-retrace lang sa 50 para i-trap lang andito eh. Bro, kinuha yung low eh. Which is very rare. Sobrang rare, bro. No? Hanapin mo yung ganyang klase ng price action, wala kang makikita. Okay, let's check. Nakakita ka ng ganyan, bro. Nakita mo pag green? Oh. Meron ka nakitang ganong klase ng price action? Wala. Wala kang makikita ng ganon. Sabi ko nga sa inyo, simula nung naging ganito yung price action, rigged. It's rigged, no? Yung iba kasi bro, hindi naiintindihan sa weekly yung paggalaw ng market eh. Then, ganun talaga, no? Ganun lang naman kasi iba sa inyo eh. Pagka paangat yung market, pinag-iingat nyo. Kapag padam, pinag-ano nyo. Wala, di ba? Play safe, no? Hindi ako ganun, no? Play safe yun eh. So, yun yung kay Bitcoin, no? So, again, ulitin ko, nag-expect ako ng successful breakout dito, pero ano ginawa ng market? So, dinump, no? So, yan. Again, ito yung time na dapat nagkaroon tayo ng failed breakout eh. Ito bro, no? So, ito yung time na dapat nagkaroon tayo ng failed breakout. Ito. So, dapat nag-dump na siya dito pa lang para maging failed breakout. Ngayon, nagbigay siya ng bullish structure. Susundin natin yun, no? Kasi yun yung clear signal eh. Pero ano ginawa bro? Diba? Gets mo yung point? Okay? Gets mo yung point? So, ibig sabihin, possible mag-range na si Bitcoin dito. Yun lang yun. Yun lang yun. Yun lang yung ibig sabihin ni Bitcoin. Magre-range na si Bitcoin dyan, no? Again, sabi ko nga sa inyo, napakadalang mangyari ng ganitong klase ng price action sa weekly, monthly. Kabisado ko yan from quarterly, monthly, at weekly. Never gumawa ng ganyan. Okay? Ito po ay, ewan ko kung anong klase ng trap na naman to, no? Kasi ito bro, this type of successful breakout na dapat followed ng expansion. Expansion. Hindi bro, ganito klaseng dump, no?
So, malinaw tayo dun, bro, no? So, again, bullish tayo kay Bitcoin hanggang dito kasi nga nagsigaw siya ng ng expansion eh. And again, ang second week of the month, yun yung signal eh. Signal of expansion. There's a range, there's yung follow signal, okay? Meron tayong range expansion, then supposedly the third week will be the pump. Anong ginawa? No, this is rigged, no? Sabi ko nga sa inyo, no? So, medyo ano tayo dito, medyo nag-alangan tayo dito, which is hindi naman tayo mali kasi kung once lang naman 'to mangyayari, bakit mo siya ano, 'di ba? Ganun lang talaga, bro, kasi sa trading at sa crypto, bro, no? Hindi siya tulad ng ibang may sinusundan eh. Bro, sa crypto minsan meron siyang ganitong abnormal na move. No, ngayon, bakit ako nakalong kay Solana at bakit ako nakaposisyon dito? At hindi ako nag-close. Kasi bro, sobrang lapit lang yan dito sa 182, which is the worst scenario. Which is nangyari na ngayon. Ngayon, this is a generational entry. Ngayon, kapag pumunta pa siya dito, fuck, this is rigged na talaga, bro, yung market. Ibig sabihin, papatayin nila yung altcoins. No? Papatayin nila yung altcoins, bro, no? Okay, tingnan natin, no? Kasi kailangan nyo maintindihan, again, yung monthly, weekly, at quarterly, no? Pag tingnan mo yung sa quarterly at nag-expect ka na ito yung so, ito na yung pinakamababa, no? Na dapat niyang puntahan. Kung in-expect mo na ito yung top. Ngayon, bro, pag tingnan mo siya sa monthly, dapat 182 lang eh. 182 lang, bro. No? Ngayon, sa quarterly, bro, sobrang rare. Magpunta sa 75%, which is, dapat nga hanggang 25% lang yun eh. Sabi ko nga sa inyo, bro, hinitak ni Bitcoin yung altcoins. No, hinitak ni Bitcoin yung altcoins. Yung nagsasabi na yung capital rotation, meron na kayo nakikita, huwag kayong maniwala doon. Tingnan nyo kasi sa chart. Huwag kayong nagtitingin sa mga posting kasi ng iba. Try nyo tingnan sa chart. Kayo mismo yung mag-validate. No? Ngayon, pag sinabi mong meron tayong capital rotation, there should be a catch-up play. Pag sinabi natin catch-up, pag nag-pump si Bitcoin, dapat mag-pump din si altcoins. Para kapag nag-dump na si Bitcoin, hindi siya gaanong maapektuhan yung altcoins. Ang problema, bro, hindi gumagalaw yung altcoins. Ganyan lang yung, halimbawa, nag-angat ng ganyan. Dapat kasi, bro, ganyan din ang angat ng altcoins. Para kapag nag-dump si Bitcoin, magda-dump din siya. Yun yung tinatawag nating capital rotation. Ang problema, bro, is ganito yung inangat. Ang inangat lang ng alts yan. Ngayon, pag nag-dump ngayon tong si Bitcoin, ang dump ngayon okay, mas malinis, ano? Mas malinis. Papakita ko sa inyo yung tamang capital rotation. Kasi bro, wag kang magpapaniwala sa mga posting ng iba. Kasi kinukuha lang nila lahat yon sa Twitter. No? Lahat yan nasa Twitter. Maniwala kayo sa akin. Lahat yan nasa Twitter. Hanapin nyo, makikita nyo kung bakit. Ngayon, yung mga nasa Twitter, hindi rin nila alam yung ginagawa ng mga yon. Kasi nga lahat yun gusto lang pumere. Kailangan mo maintindihan kung ano yung sinasabi mo na capital rotation. Una, si Bitcoin, halimbawa, pag nag-pump ng ganyan, dapat si altcoins mag-pump rin ng ganyan. Para kapag nag-range si Bitcoin, mag-retrace si altcoins, pagka nagkaroon na ng pump si Bitcoin, magkaroon na ng reversal din si altcoins. Okay? Ngayon, kapag ka ang ginawa ng market, nag-pump ng ganito si Bitcoin at nag-pump ng ganyan lang si altcoins at nag-dump or nag-range tong si Bitcoin at umangat, nag-range lang si Bitcoin or nag-retrace, anong mangyayari sa altcoins? Ibe-break niya, bro, yung structure eh. So ngayon, instead na bullish structure, ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng bearish structure. Okay? Nag-gets nyo ba? Okay? Tingnan nyo kasi sa candlestick. No? So, yun yung ibig ko sabihin. Ngayon, yung pinasasabing capital rotation, alt season, hanapin mo, bro, yung mga coins na nagpapakita ng strength. No? So, gets mo ba yung point ko? No? Yung nagro-rotate yung funds doon eh. No? So, ngayon, ito kasi, bro, si Solana. Okay, si Solana, nagpakita siya, bro, ng strength here. 1, 2, 3.
So, monthly, quarterly. So, maganda yung quarter natin. No? Ang problema, bro, nagkaroon na tayo ng retracement, which is, sabi ko, okay, generational entry. So, ang generational entry ko, etong dalawa. Okay? Pero, hindi na ako nag-expect below niyan. So, this should be the bottom. Kapag ka nag-dump pa dito yan, pwede itong magkaroon ng previous week low, okay yun, pero dapat hindi na siya mag-close dito. Pagka nag-sweep pa siya dito, wala na, bro. So, maniwala ka siya, wala na. Yari na tong altcoins na to, no? So, kaya ako naka-entry, bro, dito, okay? Solana, no? Walang invalid sa idea ko, bro, no? Solana, still bullish, 210, 183 generational entry. Ngayon, kung magta-trade sa 155, no? Okay, I have to cut. Kailangan kong saluhin yung, yung malaking loss ko, no? Kasi, wala eh. Mali yung idea ko eh. Sinira ni Bitcoin yung idea ko eh. Kahit na tama yung idea, pero halimbawa, si Bitcoin, hindi ko hahayaan mag-pump yan. Okay, wala tayong magagawa, no? O kaya walang buyer dito sa area to. Wala tayong magagawa, bro. Wala tayong magagawa. You have to cut. No? Pero ngayon, ang ginagawa ko lang is, kapag may long ako, tinatry ko muna mag-short sa mga area na pwede magkaroon na, okay, possible magkaroon tayo ng dump dito. So, konting ingat. Okay? So, be careful lang. Pero, sa nakikita ko, bro, this is the bottom. Generational entry. Binigyan ko kayo ng generational entry. Lahat ng yayaman entry dito. Ito yung video, bro, no? Okay? Ngayon, kung pupunta sa 155, we have to be humble enough para ikat yung trade, no? Again, meron akong scale out 25% dito para lang maka-entry ako ulit sa 183. Okay? Nag-scale out ako around here para maka-entry ako sa 183 at naka-entry na ako kanina, no? So, up to you kung susunod ka, kung sasabay ka. But para sa akin, yun ay generational entry, bro, no? Generational entry. This is a generational entry, bro, no? BNB. Okay? Not looking good, no? Bakit? Okay? BNB, ano sabi ko sa kanina? Kapag nag-pump si Bitcoin, dapat mag-pump din ang altcoins same sa pinump ni Bitcoin. No? Dapat mataas din. Matayog din yung pump. Nakita mo bro yung pinump. Nakita mo yung pinump. Ngayon, nakakita tayo ng bullish. Bro, walang kasalanan si BNB dito. Ang problema lang, walang interest yung market. Yun lang yun. Ganun lang yun, bro. Natam dito, bullish tayo dyan. Why? Because of the weekly structure. Well, what do you mean by weekly structure, no? So, ngayon, meron tayo, bro, successful breakout sa first week. Ngayon, followed by inside week, which is bullish, no? Kapag ka ganun, nag-expect ako ng possible continuation at least sa 50%. Then pump ng malala. What happened, bro? Dahil nga kay Bitcoin, anong ginawa ni Bitcoin? Tinira niya, bro, si BNB ng malalim, no? Sinira niya, bro, yung structure. Ngayon, malalaman natin kung ang gagawin ni Bitcoin, bro, ni BNB, magkakaroon ba siya ng settling ng price? So, lalalim palalo to. Diba? Or, magkakaroon tayo ng miracle na biglang green candle to. Yun, wala tayong magagawa, bro. No? Sabi ko nga, I gave you what the market gave me. Kung ano yung binigay, bro, ni market, yun yung pinapakita ko sa inyo. Ang problema, bro, kapag tinira tayo ni Bitcoin, wala tayong magagawa. No? Well, pwede rin, ito rin yung bottom. Hindi natin alam. Pwede kasi itong inside week, previous week low trade. Pwedeng ganon, no? Again, this is a generational entry. Okay? Ngayon, kung magkakaroon pa tayo ng dumping, kasi nga, yung total trade, wala pa sa 50%, ito yung 50%, no? Mas marami maliliquidate nun. Pero kasi bro, tingnan mo naman kasi bro, no? Well, actually, okay? Nakita mo to? This is bearish naman talaga. Ang problema bro, in-ignore ko siya kasi bullish yung iba. So, kaya nga nakalungo ko kay Solana eh, tsaka kay Ray eh, tsaka kay Sui eh. Kasi nga bullish yung weekly structure nila. Ngayon, okay, dapat pala, sinunod ko muna to, nag-short muna ako dito sa mga bearish. Di ba, pinakitaan ko kayo ng mga bearish coins. No, kung kayo nakapag-short kayo, that's good, no? Sa Supremo range, napakaganda ng entry sa Supremo range, kitang-kita. Ang problema nga lang bro kasi ito pong sa YouTube is high time frame yung tinitira ko, no? Kasi hindi ko naman pwedeng i-share yung Supremo range sa iba eh kasi magagalit kayo sa akin. Yun. Gets nyo? Okay. Again, Solana generational entry, BNB. Okay,
Okay, hindi pa ako sure kay BNB. Bakit? Hindi ganito yung gusto kong price action, bro, no? Kasi eto, ang idea ko dito is successful breakout. Since hindi niya kinuha to. So, ang idea ko dito is successful breakout. Ngayon, ang ginawa, bro, ng market is nag-create ng new low, which is low na to. Okay? So, kung eto po ay sweep, well, this is a generational entry. Ngayon, it's up to you kung paano mo siya entry yan. Pero kung ako, dun ako sa may maganda yun. Kasi pwede pang pumunta siya dito. Malalim to. Pero generational entry to, halimbawa mag-spot ka lang, generational entry, wag nyo na, again, alam ko marami makapanood nito pero hindi kayo bibili. Bibili kayo kapag ka nagpa-pump na ulit. Well, this is the good buying area, no? Generational entry, bro, no? XRP, eto bro, no? Sa tingin ko, I have to be XRP, no? Army na ngayon, no? Why? This is fucking bullish, bro, no? This is bullish. Why? Nakita nyo kung gaano nag-dump yung market. Hindi gumalaw, bro, si XRP. Hindi gumalaw si XRP. No, that's, no? Chad, no? Totally Chad, no? Okay, so meron tayong, okay, see? Bullish pa rin. Bullish intact pa rin, bro, eh. No? Pag tingnan mo sa weekly, bullish intact pa rin, eh. No? Okay? So, ang hinihintay ko na lang dito, bro, is trigger next week. Pero ngayon, hindi ko muna siya ma-entryhan. No? Pero, XRP, top of the list. Okay? Looking good. No? Hindi siya nag-dump eh. So, kapag hindi nag-dump, ibig sabihin, malakas. So, kapag nag-recover yung market, sila yung mga mauuna. Okay? Malinaw tayo doon? Malinaw tayo doon, no? Okay. Okay, malinaw na kasalana kay BNB. Link. Well, Link is still bullish, bro. Kaso, sobrang lalim. Pero hindi siya nakikreate ng low, ha? Okay? Kita mo? Hindi siya nakikreate ng low. Okay? Pero hindi natin pa sure kasi hindi pa close yan. So, it has to close inside dito. No? Okay? Still bullish. Pag tingnan mo siya sa monthly, okay, still bullish pa rin. No? So, kailangan mong hanapin yung mga coins na kung saan nagkaroon tayo ng expansion or rotation from Bitcoin money. No? Kasi wag kayong kasi pag nagpunta dito, pupunta sa Ethereum, pupunta sa hindi, bro, ganun. Hanapin mo yung coins saan talaga pumunta. Hindi kung ano yung sinabi, bro, ng posting ng iba. Hanapin mo sa may chart, hanapin mo sa may market, alin ba yung napuntahan ng capital rotation. Then yun yung ilolong mo. No? Hindi kung ano yung sinabi ni mentor na, okay, dahil nga ganito, magpapump si Ethereum na susunod. Susunod naman yung mid-cap, susunod naman yung low-caps. Hindi ganun, bro. Hanapin mo saan ba nag-rotate yung pera talaga. No, yun yung magiging generational entry mo. Like Solana, XRP, yan, no? FTM, bro, no? Medyo alanganan tayo kay FTM. I'm very bullish kay FTM. Pero, not to this extent, no? Well, generational entry to kung spot, bro, no? Kaso maghihintay ka rito muna matagal-tagal. Bakit? Weekly, bro, is bearish, no? Okay. Again, sabi ko nga sa inyo, I'm bullish here. Kaso, bro, ang ginawa ng market is dinump. No? Wala tayong magagawa. Kasi ito successful. Again, sa mga hindi nakakaalam ng tatlong ginagawa ng market, this is a successful breakout. Pag successful breakout, hindi nagkakaroon ng dumping. Nagkakaroon tayo ng expansion. Pero dahil si Bitcoin, hinitak yung buong market, dahil mataas yung dominance niya, hinitak na yung buong market. Kaya nahitak yung alts. No? Okay? Sui is still bullish. Bakit? Nasa structure niya, bro. This is a successful breakout. Tama? So ngayon, nasa successful breakout ka, nag-expect ka ng retracement. Well, hanggat hindi ito na-break, this is bullish. This is a generational entry. No? Kapag nag-recover si Bitcoin, magre-recover tong lahat. No? It has to recover. No? Suwi, generational entry, bro. No? Kasi this is a... Pag tingnan mo ito, bro, tingnan natin. Bro, successful breakout. Successful breakout to. Again, sabi ko nga sa inyo, successful breakout. Nakita nyo yung difference ng iba. Kapag ka successful breakout, hirap na hirap mag-dump.
tingnan nyo yung iba na nilagyan ko ng red, makikita nyo kung paano sila mag-dump. Kasi nga, bearish yung setup, no? Bearish siya, no? Ray, well, etong si Ray bro is very bullish pa rin ako. Pero grabe yung dinump, no? Na medyo napaisip ako eh. Kasi, ang ganda eh. Kaso kasi si Bitcoin bro eh. No? Again, bakit ako may entry dito is because of yung entries malapit lang, no? Pag tingnan mo siya sa weekly bro, medyo nag-alanganin lang tayo dito, no? Kasi sobrang lalim. This Bitcoin, no? Dahil kay Bitcoin. Pero hindi niya kinuha yung low, no? Pero kaso hindi pa tapos yung weekly. So konting ingat pa tayo mga kapatid, no? Pero meron ako entry dito ng long, Ray, Solana at Sui. Ano? So mag-ingat lang kayo, bro. I cannot recommend yung leverage kapag hindi ka marunong una, hindi mo alam yung supreme range. Pangalawa, hindi ka marunong mag-sizing, no? So hindi ko siya mare-recommend kasi nga kapag ka drawdown, hindi niyo to mapapakinabangan kasi magagalit lang kayo sa akin eh. Core, this is a generational entry. Unless papatayin nila si Core. Unless papatayin nila si Core. This is a generational entry, bro. Unless papatayin nila si Core. No? Maniwala ka sa akin, unless papatayin nila si Core, this is a generational entry. Kasi kapag nag-dump na dito yan, wala na bro. Wala na yan. Hindi na magre-recover yan. Katapusan na ng coins na yan. Ito yung best area para mag-risk on. Okay? Pero kahit na ilagay mo pa rin dyan, bro. Hindi na dapat mag-dump dyan eh. Ngayon, it has to recover from here. No? It has to recover from here. Or else, papatayin nila tong siguro. No? No? Actually, kung ako, ilolong ko ito eh. Kung wala lang ako entry sa eBay. Kasi baka maliquidate ako kapag sobrang dami kong entry. Pero bro, Core is... nakita nyo naman bro kung paano mag-pump. Nakita nyo naman, di ba? Okay? So ngayon, anong expect mo pag nag-pump to? Dapat bro, mag-pump to ng todo. Tangay na. Grabe, papatay nila siguro. Bro, hindi ko in-expect yung ganitong klase ng dumping gigor. No? Pag tingnan mo yan sa 3 months, bro, actually, wala, no? Sobrang pangit niya. No? Pinatay, eh, oh. Pero this is a generational entry kung hindi nila papatayin. So again, sabi ko nga sa inyo, yun lang yung masasabi ko eh. Wala tayong magagawa sa gagawin ng market. Pero, maibibigay ko sa inyo yung mga generational entry. This is a generational entry. Kung eto, magre-reverse, na ini-expect natin sa area na dapat niyang puntahan, sobrang daming millionaire na gagawin yan. No? Ito po yung last dump, no? Higitan niya lang yan. That's 4x. Higitan niya lang yan. 4x na yan, bro. No? Okay? Okay tayo kay Core, no? Core, binabantayan ko yung maigi. Kapag nakakita ko ng bearish, na bullish, na intraweek dyan, grabe, no? Wawalang yain ko yan ng long. Okay? Ondo is still bullish, bro. Ondo is still bullish, no? Pag tingnan mo siya sa weekly, bro, this is a clear, successful breakout. Kita mo, hirap na hirap siya mag-dump. Okay? Kinuha niya ba yung low? Hindi. Pero hirap na hirap siya mag-dump. Diba? Clear? Clear, no? So, successful breakout. Ondo is still bullish, kaya naka-green pa rin sila. Okay? Ngayon, Solana, medyo, hindi natin na alam kung ito pa talaga yung bottom niya, no? Pero, this is a generational entry, bro. Wala ka ng mas maganda pang price na makikita dyan. Ngayon, unless i-break niya tong 155, which is, wala na. I have to move on na. Ibig sabihin lang nun, wala na, hindi niya na ipapump yan, bro. Kapag ka ganun yung ginawa niya, papatayin na yung Solana, gagawin na niya yung top yan. No? So, careful lang tayo, bro. No? Pero, this should be the bottom ng price. Ina, di ba? Nakaka-bad trip. Okay? Okay, Ethereum. Bearish pa rin ako, bro, kay Ethereum, bro. No? Bearish tayo dito, eh.
No? Sabi ko nga, di ba, hintay natin mag-settle yung price. Bro, nakikita mo ba yung mga pinagsasabi ko sa inyo nung nakaraan? Hindi tayo maglolong dito kasi hintayin natin muna mag-settle yung price. Then, naingatan mo yung sarili mo. Okay, ngayon kasi yung Sol at yung Ray, sabi ko nga sa inyo, bullish kasi bro eh. No, wala tayong magagawa eh. Anong gusto mong gawin ko? Bullish, short ko. Eh, hindi. No? Mali lang ako ng bias ngayong week. Eh, what if tumama na ako next week? O, di ba? Ganun lang yun. Okay? Kasi wala naman, hindi naman ako na stopped out eh. Nag-scale out lang naman ako maliit kasi para lang maka-entry ako ulit. O, see? AVAX, ganun din. Di ba, ano sabi ko, hintayin mo mag-scale out, mag-settle yung price. Ganun, di ba? LTC, may mga create na tayo ng low, no? So, hindi yan bottom, bro. Maniwala ka saan, hindi yan bottom. So, possible meron pa tayong, magre-recover yan, okay? Magre-recover yan. Okay, possible this weekend. Pero, meron pa yung bottom. So, possible sweep, okay? ARB, no? Ito, I'm very bullish kay ARB the past few weeks, no? Pero, bro, bumalik na naman siya sa range, no? So, ito, bro, no? Sobrang nakakaburat, no? Kasi, bumalik na naman siya sa range, no? Successful breakout na eh. So, no? Okay? So, successful breakout. So, eto, nag-expect ako na dapat ito, nag-close na sa baba para maging bearish, pero bro, hindi, hinitak ni Bitcoin, you know? So, nakita niyo yung yung difference. Kaya nga sabi ko sa inyo, bro, para masabi na merong capital rotation, there should be a catch-up. What do you mean by catch-up? Kailangan mag-pump din yung altcoins para pag nag-range si Bitcoin, makahabol ng retracement si alts. Kumbaga, pag nag-retrace o nag-dump ng konti si Bitcoin, pag nag-dump man si altcoins, hindi mataas yung inakyat niya, hindi ganoon tatamaan yung price. Hindi siya tatablan. Pero kung hindi siya nag-pump masyado, ang mangyayari niyan, bro, pag nag-retrace, durog. No? Yan yung nakikita nyo ngayon. ICP. Kita nyo, durog. ADA, durog. Diba? Sabi ko sa inyo, nakita nyo, blue, tas red, puro durog, diba? Okay? Nakita nyo yung green, Ondo, andun pa rin. Core, Ray, andun pa rin. Sui, andun pa rin. FTM, ito medyo tayo dito. Ito ang pinatay, So, magiging blue na to ngayon, bro. Magiging blue na ngayon to. Link, bullish pa rin. BNB, okay. Ito, medyo alanganin na to. See? Majority, ganun yung ginawa. Dahil bullish yung structure niya. Pero nakita nyo naman, bro, yung ginawa nung mga red. Pinatay. Etong favorite coin ko, pinatay din, no? Pero eto, kung spot this is a generational entry, bro. No, kung spot kasi grabe yung ginawa ng Bitcoin, hinitak. Kasi bro, hindi siya hindi nagkaroon ng capital rotation dito eh. Kasi nakita mo, hindi siya gaano umangat nung nag-pump si Bitcoin eh. So, ibig sabihin, wala sa kanya interest ng market. So, wala tayong magagawa, bro, no? Malalaman mo lang yan kapag andyan no? Kasi yung iba, manimisi, dapat, bakit mo kami pinabili ng ganito, ganyan, masasabi ko bang ganun? Una sa lahat, bro, gano'ng kalaki yung pinump niya noon? Nag-post ako niya November 2023, naka 6x na yan, bro. 6x. Ngayon, bro, syempre, nag-expect ako na ganun din yung gagawin niya. Kapag nag-bull run, bro, hindi ko naman in-expect na ganyan. Paano ko masasabi ngayon yan sa'yo, bro? Gusto mo hulaan ko yung mangyayari. Bro, hindi ko mahulaan yung mangyayari. Pero this is a generational entry kung spot. No? This is a generational entry kung spot. Again, sabi ko nga, what if kung next year, January, tsaka siya mag-pump. Pwede kasing ganun, bro. Nauna yung retracement. No, pwedeng ganun. Maraming circumstances na ganun, pero hindi ko siya gusto eh. Mas gusto ko yung may clear capital rotation. No? Etong Theta, looking good para sa akin to kasi nakalaki ng pump niya. Ang problema lang, bro, nakita mo naman kasi, bro, no? Kasi nga bearish yung structure niya. Ito yun, no? Ito yung mga niya, failed breakout yan eh. Bro, AR, no? So, nakita mo to, bro. Ito yung sinasabi ko. Pagka hindi nagkaroon ng capital rotation, ang nangyayari is, dinudurog niya yung coins, eh. No? So, which is, medyo, nakakalungkot lang kasi yun yung mga, no? Mga pambato ko, no? Grabe kasi, mga nag-8x, nag-10x yung mga yan, eh. Last year lang.
OP, nakita mo, dinurog ni Bitcoin. Pero this is a generational entry, bro. Ulit-ulitin ko lang to sa'yo, no? Alam ko, magagalit ka sa akin habang bumabump yung market. Pero sa mga hindi nakakapasok pa, this is a generational entry. Sobrang swerte nyo. Maniwala kayo sa akin. Sa mga makakapanood nito, this is a generational entry. Sobrang swerte nyo kasi napanood nyo to at alam nyo na generational entry to, no? Kailangan yung umenter ASAP, no? Ngayon, kung hindi mo kaya yung leverage, hindi mo kaya i-manage, spot, no? Hindi mo kailangan lagi naka-leverage, bro, no? So, bearish pa rin tayo kay Stark until magkaroon tayo ng bullish scenario. Same with Ton. See? Nakita nyo? Wala, ganun talaga, bro, no? Ganun talaga, kahit na ano sabihin mo, yun talaga, no? Weekly structure talaga, bro, yung magdidikte. Pag sinabi ng na bearish talaga, bro. No, ngayon depende na lang kung hanggang saan yung pupuntahan niya. Okay? Algorand pinatay, oh. Wild pinatay, bro, si Wildo. Hindi nagkaroon ng capital rotation eh. Yan, nagigets niyo yung point ko. Nakita niyo yung mga green, ang lalakas, 'di ba? So merong mga nasira na, for example, BNB, FTM, nasira na eh. Okay? Pero majority, 'di ba? Intact pa rin yung bullish ano. Okay, so possible magkaroon tayo, bro, ng bounce na dito. Okay, so yun lang. Again, sabi ko nga sa inyo, expected natin yung dump dito. Pero hindi ako nag-expect sa individual na ganun yung gagawin kasi iniintay ko mag-pump eh. Kasi nga para mag-play catch up. Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? Hinihintay ko mag-pump kasi nga hinihintay ko mag-play catch up para kung sakaling magkaroon ng ganitong dump si Bitcoin, makahabol altcoins. Kita mo yung mga pinagagawa ko. Halos pinatay na yung mga coins eh. Di ba? Gets mo na. Okay, gets mo na. No? So yun yung reason kung bakit ganun yung mga analysis ko. Kasi lahat yan dugtong-dugtong. Lahat yan meron akong basis na hinihintay. Okay? Ngayon, ito po ay expected natin December 2 pa lang. December 2. Ang problema lang, hindi ko ina-expect sa individual chart ng altcoins. Okay? So, yun lang mga kapatid. Hopefully, meron pa tayong dry powder para kasi wala na eh. Wala na eh. Nasa position ako eh. Na-drawdown din ako eh. So, wala akong magagawa kundi i-hold at maghintay, magkaroon ako ng legroom para umenter pa ng additional trade. Okay, ganun po mag-manage, no? Hindi porket, okay, alam ko na ito yung bottom, dapat sa bottom ako naka-entry. Paano ako naka-entry nga ako, bro, sa area ng initial entry point ko? Wala akong magagawa kundi i-manage yun, no? So, yun lang mga kapatid, bro, no? So, this is a generational entry. Mas maswerte kayo sa akin kasi pinapakita ko sa inyo, bro, yung best price, no? Generational entry yan. Spot mo na lang kung hindi mo kaya i-manage yung leverage. Spot mo, generational entry yan, no? So, again, alam ko magagalit kayo kasi bakit nagda-dump bullish ako. Ganun talaga, bro. No? Kasi nasa discounted price ka eh. No, bibili ka kapag nasa discounted price. Especially hindi pa naman tapos ang bull run. Again, same scenario yan nung Bitcoin is dumping from this area. Pabili ko ng pabili nung andito sa area na yon. Ngayon, nung nag-pump, wala naman akong credit na nakuha eh. Nakuha nyo lang yung idea ko pero wala naman akong credit na nakuha. Ngayon, nung nagpa-pump na, syempre, ang nakakuha ng mga credit, yung mga pa-hype, pagpaangat yung market, eh, ayoko naman, cringe naman yun. Hindi naman ako nang-hype pagpaangat yung market, eh. Ngayon, bro, eto na naman tayo. Okay? Bearish na naman yung market. Ngayon, this is a generational entry, bro. No, again, wala naman ako makukuha dito, eh. No? Ngayon, it's up to you kung paano mo siya i-capitalize, paano mo siya i-manage. This is a generational entry, especially sa altcoins. Hanapin mo lang yung altcoins na, okay, yung mga, mapait yung week na to, pero expect mo yung mga susunod na weeks, sobrang ganda niyan. No? Huwag kang mag-expect na puro pangit gagawin ng market. Pangit yung ginawa ng market, expect mo, sobrang ganda ng susunod niyan. No? So, alam pinaka-pangit na gagawin mo, mawawalan ka ng gana. No? Again, sabi ko nga sa inyo mga bro, ito yung maghihiwalay sa mga magiging profitable sa hindi. Okay, so baybayan mo lang to, bro, yung process natin kasi ito raw. Wala naman ako dito, bro, na hindi naman ako nagdi-discuss kung ano yung nangyayari eh. Alam ko marami sa inyo nakakita ng ganyan. Dinidiscuss lang yung nangyayari sa altcoin, sa chart.
Pero nakita nyo ba nagbigay ng input? Wala. Walang input. Puro dinidiscuss lang yung nangyari. Okay? Alam nyo yan. No? Dinidiscuss lang yung nangyari sa chart. Pero ako bro, binibigyan ko kayo ng anticipation. Tandaan nyo po, investing, trading is all about anticipation. Kapag ka dinidiscuss mo yung nangyayari sa chart, TA Mongoloid yun. TA Mongoloid yun. Ba't mo i-discuss bro? Tanga ba yung mga tao? Yung mga beginner, syempre, eng pa yan sa umpisa. Mauuto mo pa yan. Ngayon, kapag ka dumating yung time, matuto yan. Sabi ko sa inyo, lahat yan i-hate din kayo. No? Ay, yung mga nag-hate kasi sa akin, beginner. Kasi nga, akala nila mali ako. Pero, eventually, pag natututo na sila, oo nga, no? Tama pala yung sinasabi ni ganito, ni ganyan, no? Kasi nga, bro, anticipation yung ginagawa ko, advance. Kaya nga usually, yung mga call ko, 2 weeks in advance, kung nasasabi, kasi nga, preparation. Hindi, kung ano yung ginagawa ng market, dinidiscuss ko. Ba't ko kailangan i-discuss yung ginagawa ng market, bro? Sabihin mo nga sa akin, bakit ko i-discuss yung ginagawa ng market? Autistic ba kayo? Para i-discuss ko. Kaya nakikita nyo na yan eh. Ba't ko i-discuss? Diba? Ganun eh, diba? Ang gagawin, kukunin yung chart, hahanap ng news. Tapos yung news, itatabla sa ginagawa ng market. Kalokohan yun, bro. Trading, investing is all about anticipation. Pero halimbawa, nag-dump yung market, tapos hahanap ka ng news, itatabla mo, bakit nag-dump? Bro, consider na, kawawa yung mga beginner. Kawawa. Maniwala kayo sa akin, kawawa. Kasi mangyayari niyan, puro ganun yung gagawin nyo. Okay, magdadump. Tama si ganito. Ngayon, yung mga matatalino, yun lang yung makakagets, no? So, alam ko yung manonood sa akin, matatalino to, kaya magigets nyo to. Lahat ng sinasabi ko is all about anticipation. Advance. Ano yung entry? Ano yung possible area na puntahan? Hindi ako nagdi-discuss nung kung ano yung ginawa ng market. No? Hindi po ako YouTuber na. Hindi po, no? Eto po, kung ano yung ina-anticipate ko na gagawin ng market, yun lang. Pag mali ako. Wala tayong magagawin. Mali eh. Hindi man ako perfecto eh. So yun. Yun lang mga kapatid. Play catch up bro. Yung altcoins mag-play catch up na yan, no? So, yung susunod na mga weeks will be glorious na. Nakita mo na yung mapait eh. Tapos aalis ka kung kailan mapait. No, yun yung magse-separate sa mga magiging profitable sa hindi. Kasi sigurado ko, yung mga aalis, yun yung mga gusto lang pumera. Yung mga mag-stay, yun yung mga curious. Bakit ganun yung ginagawa ng market? Okay? Okay, alam niyo yan. Yung mga mag-stay, yun yung mga curious kung ano yung gagawin ng market na susunod. At yung mga naniniwala na yung market is magre-recover. Yung mga aalis dyan is yung mga gusto lang pumera at nag-fail na akala nila okay. Okay? So, yun lang yan mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. Medyo mahaba tong analysis natin ngayon kasi hindi ko ini-explain yung sarili ko bro. No? Pinapakita ko lang sa inyo na okay, unusual yung ginawa ni Bitcoin. Medyo tinamaan yung iba nating analysis. Pero still, nakita nyo naman yung paghimay ko, no? Paghimay ko from monthly to weekly to quarterly. Lahat yan on point. Ngayon, hindi nyo palang nakikita. Pero sa mga susunod na weeks, makikita nyo kung bakit ganun yung ibig ko sabihin. Again, Solana, Sui, Ray, isa sa mga entry point yan. Ngayon, kung magkakaroon tayo ng invalidation, I have to scale out. Wala tayong magagawa bro. I have to be humble na, okay, mali ako, kailangan mag-scale out. Again, yung idea is still bullish. Ngayon, kapag ka nagkaroon na ng invalidation, no choice ako bro. No choice ako bro. I have to cut. Kailangan kong mag-scale out. Pero still, holding on to my trades, still bullish. No? So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat sa pakikinig. God bless. Please like, subscribe, comment, kung ano man pwede nyong gawin, please. Maraming salamat. Support yun sa channel. No? So, yun lang. God bless. Maraming salamat.